kuya mo? Ay, wait lang po, Nay. Check ko lang. Ay, hindi pa po, Nay. Tol, ano yan? O, yung job pala, Tol. Ano to, yung mga agency na nag-offer ng work abroad, pre? Ano lang, for only 30k lang, pre. Ano, gusto, mapupuntahan mo na yung mga gusto mong puntahan natin. Seryoso ba? Oo, pre. Nakita ko doon sa mga reviews nila na madami na daw mga taong namamigrate sa abroad. Nak, pasabi nga sa kuya mo na kung pwede dagdagan yung ipapadala niya at nagmamahal ka mo yung aking gamot. Sige po, Nay. A few moments later. Ano na, kamusta? Nakapagsan na ba ang kuya mo? Di pa, Nay. Sige, pasok. Uy, Tol, ikaw pala yan. Malas, Tol. Bakit, Tol? Na-scam ako, Tol. Eh, saan? Tanda mo yung sinabi ko sa'yo kanina? Yung offer na work abroad. Nakapagpadala agad ako ng pera, Tol. 30k. Agaran? Oo, pre, problema pa dito. Hindi alam ng kuya ko. Tsaka yung pera na yun, nakalaan yun sa gamot ng nanay ko. So paano nga ba natin naiiwasan ng ganitong pangyayari? Halina't ating alamin. Isang common question. Sa tingin niyo po ano pong dahilan kung bakit na-scam po ang isang tao through online? Para sa akin, mabilis silang magtiwala. Kumbaga, nagpapadala sila sa mga salita ng nakilang mga nakakausap through online. Lalo na kapag ito'y business related. Maraming naloloko sa kanila. Hindi mo na kasi nila kinikilala ng lubusan yung mga nakakausap nila through online. Kumbaga, nagsisend agad sila ng mga pera kahit hindi mo na sinisigurado kung legit ba yung mga kinakausap nila. Good afternoon po. Pwede po silang ma-interview? Pwede naman po. May tatanong lang po ako na isang question. Sa tingin niyo po, ano po yung kadalasang dahilan kung bakit po na-scam ang isang tao through online? Cheaper offer. Alam naman natin na kung saan mura, doon tayo. Kung saan tipid, doon tayo. Kaso nga lang, nakakalimutan natin alamin ang lahat. Tiwala agad. Kasi nasa isip natin, mas makakamura tayo. At sa ulit-tuli, malaki pa pala ang mawawala sa atin dito. After hearing their perceptions, napag-alaman natin na mabilis na pagtitiwala ang pangunahing dahilan ng pagiging biktima ng online scam. Para maiwasan natin ang ganitong pangyayari o panloloko, here are some steps to prevent being a victim of cybercrime. Number 1. Verify legitimacy. First, confirm the person or agency legitimacy and authorization. Check for official registration and licensing. Number 2. Safeguard personal information. Protect your personal data. Avoid sharing it unnecessarily. Number 3, do your research. Before trusting anyone, make a research and verify the person or agency authorization or legitimacy. Number 4, request documentation. Before proceeding,
request business permits, and authorize identification for your safety and peace of mind. Number 5, consult a trusted advisor to help you solidify your decision and mitigate the risk of scam. Number 6, increase your awareness. Stay informed about common scams and fraudulent activities. Be wary of this that seems too good to be true. Kung ako sa'yo, Mas mabuting may kaalaman Kaysa nalalamangan. So, it's better to be knowledgeable than to be taken for granted.